Nakakakita ka ba ng sobrang daming dots na parang static ng lumang TV sa paningin mo? Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng inyong mga sakit. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkus, ito ay para matulungan kayong mas maintindihan ang mga sakit sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga doktor sa mata ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin ang sakit na tinatawag na Visual Snow Syndrome. Tara, let's discuss. Ang Visual Snow Syndrome ay isa sa mga sakit sa mata na hindi pa lubos na iintindihan na pwedeng makaapekto sa inyong mga paningin. Ito ay visual hallucination na kung saan pwede kang makakita ng kalat-kalat na dots or tuldok-tuldok na hindi lumalaki or nagdidikit na maaapektuhan ang iyong buong visual field, na para bang static ng lumang TV kapag ito ay walang signal. Ito ay pwede mong mapansin basta may ilaw kahit nakapikit ka pa. Nakikita nila ito ng constant or hindi nawawala mula pagkagising hanggang sa pagtulog. Ito ay may dalawang klase. Yung pulse type na kung saan yung kulay ng mga dots ay pareho sa kanilang background. Kung black ang background ay makakakita sila ng mas maitim na mga dots at kung white naman ay makakakita sila ng mas maputing mga dots. Ang pangalawang klase ay yung broadband type. Kabaligtaran ng pulse type na kung saan ang kulay ng mga dots ay iba sa background na kulay nito. Nagkakaroon ng mga white na dots kapag itim ang background nito at kapag puti naman ang background ay nagiging itim ang mga dots nito. Pwede itong mild lamang na pwede namang i-ignore o di kaya ay malala na pwedeng makaapekto sa iyong paningin. Hindi pa talaga lubos na iintindihan ang sakit na ito, pero ito ay pinaniniwalaan na medical condition sa utak. Ito daw ay dahil sa hyperstimulation ng mga signals sa parte ng utak, specifically sa visual areas nito. Pero wait, hindi ibig sabihin na sinabi kong may problem sa utak ay nababaliw na ang mga pasyenteng ito. Kadalasan ay hindi nila ma-explain ang kanilang nakikita at hindi ito pinaniniwalaan ng ibang mga tao. Lalo na kung sinabi nila na parang nakakakita sila ng static ng lumang TV kapag wala itong signal. Pero ito ay isang totoong medical condition na pwedeng mangyari sa isang individual. Ang sakit na ito ay hindi talaga problema sa mata. Bagkus, ito ay may problema sa pag-process ng mga signals at neurons sa utak na pwedeng makaapekto sa paningin. Hindi man lubos maintindihan ang sakit at cause ng Visual Snow Syndrome, ay merong mga risk factors na naa-associate dito. Tulad ng migraine with aura. Actually, pinagkakamalan itong migraine with aura dahil meron silang pinagkakaparehong simptomas, tulad ng pagkasilaw at yung tinnitus, or yung parang may naririnig kang ugong sa iyong tenga. In fact, napatunayan din sa mga studies na karamihan sa mga may Visual Snow Syndrome ay meron ding migraine with aura. Pero para malaman na hindi ito migraine with aura, ay dapat constant ito at tuloy-tuloy na hindi nawawala. Kumpara sa may migraine with aura na tumatagal lamang ng ilang minuto hanggang oras. Ang Visual Snow Syndrome ay nililink din sa stress, sa anxiety, sa mga may autism spectrum disorder, at sa mga gumagamit ng recreational hallucinogenic drugs kahit na matagal na ang huling gamit nito or kahit na first time mo pa lang ginamit ito. Ano pa ba ang mga simptomas na pwede mo maramdaman bukod sa static na dots na makikita mo sa iyong paningin? Pwede ka makakita ng pagkasilaw or photophobia, palinopsia or yung prolonged after image, or yung pag ginalaw mo yung kamay mo may naiiwang mga after image. Pwede rin magkaroon ng pagliit ng lawak ng nakikita mo or yung visual field. Pati yung depth perception ay pwedeng maapektuhan, poor night vision at mga floaters. Pwede rin magkaroon ng mga simptomas na hindi sa mata, tulad ng headache, migraine, tinnitus, at irritability. Para masabing meron kang Visual Snow Syndrome, ay kailangan meron kang nakikitang constant na static dots sa iyong paningin ng at least 3 months.
Dapat din ay meron kang at least 2 simptomas sa 4 na ito. Una ay yung palinopsia or yung prolonged after image na nabanggit ko na. Pangalawa ay yung tinatawag na entoptic phenomena. Tulad ng pagkakaroon ng excessive na floater sa iyong 2 mata, maraming nakikitang mga gray, black, or white dots na lumilipad or gumagalaw kapag tumitingin ka sa bright na surface tulad ng langit. Kapag nakakakita ka ng mga color waves or clouds kapag sinasara mo ang mata mo sa dilim. At mga maliwanag na flashes of light. Pangatlo ay yung photophobia or yung pagkasilaw. At pang-apat ay yung nyctalopia or yung hirap makakita sa madidilim na lugar. Dapat din yung nararamdaman mo ay hindi typical na migraine with aura at hindi dapat na i-explain ng ibang sakit. Paano naman ito gagamutin? Dahil hindi pa nga lubos maintindihan ang sakit na ito, ay pinag-aaralan pa rin ang mga pwedeng makatulong dito. Pero merong mga anti-seizure na drugs tulad ng lamotrigine at carbamazepine na pwede daw makabawas ng simptomas ng visual snow syndrome although hindi niya mapapawala ang sakit na ito. At merong side effects ang mga gamot na ito kaya dapat ay namomonitor ang mga magte-take nito. Ang pag-iwas sa mga maliliwanag na lugar, sa stress, at sa mga pwedeng mag-cause ng migraine tulad ng chocolates, wine, ay makakatulong din. Ang paggamit ng mga tinted glasses na tinatawag na FL41 na kayang mag-block ng blue light na pwede rin kasing maging trigger ng migraine ay na-report din na nakakabawas ng simptomas ng visual snow syndrome. Ito ay may mas mataas na blue light filter capacity kumpara dun sa mga normal na anti-blue light lenses na mabababang blue light lang ang kayang i-filter. Kaya hindi gagana yung mga normal lang na anti-blue light lenses. Ang visual snow syndrome, hindi man madalas lumalala, ay hindi napatunayan pa na pwede itong mawala. Ito ay isang totoong sakit na kailangan malaman ng lahat. Kapag merong mga naramdaman sa mga nabanggit ko, ay huwag mag-atubiling magpakonsulta sa inyong mga ophthalmologist. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang tinatawag na visual snow syndrome. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.